Nais ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya. Hindi ito laging madali at kung nagawa mo na noon, ay hindi rin ito permanenteng kalagayan. Lahat naman daw ay may pinagtitiwalaan. Yung ayaw maniwala sa Diyos ay may ibang pinagtitiwalaan. Minsan sarili, minsan siyensya, minsan koneksyon, minsan kakayahan, minsan diskarte, at iba pa na madalas ay nagdudulot ng pagmamalaki. Kung ikaw naman ay nagtitiwala sa Diyos, minsan ang tiwalang iyan ay maaari pa ring mabaling sa ibang bagay. Yung pagtitiwala sa karanasang pinagdaanan kaysa sa Diyos mismo. Halimbawa, kung may pinagdaanan kang problema na kung saan ay nagtiwala ka sa Diyos, minsan kapag may bago o kaparehas na problema, parang yung karanasan ay pinagtitiwalaan at hindi na ang Diyos. Yun bang matatag na ako dahil kinaya ko ito dati. Nais ng Diyos na sa Kanya tayo magtiwala at hindi sa sarili o sa ating mga nakalipas na karanasan na kung saan tayo ay nagtiwala sa Diyos. Ang bawat pagsubok, bago man o kaparehas ng dati, ay isang panibagong pagkakataon na mas makilala ang Panginoon at maranasan ang Kanyang biyaya at habag. Nagpapatunay ang mga ito na ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ay buhay. Siya ay mapagmahal. Pero hindi ibig sabihin nito na ang isasagot ng Diyos ay yung gusto nating mangyari. Maaaring parehas ng ating inaasahan, pero maaari ding iba sa ating inaasahan. Ang importante ay sa Diyos tayo manangan. Ang sabi sa mga Panaghoy, chapter 3, verse 23 to 24, araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako magtitiwala. Dahil ang Diyos ay tapat, Siya ay maaasahan. Iba-iba man ang Kanyang maging tugon sa bawat sitwasyon, makakaasa tayo na ang Kanyang habag at biyaya ay patuloy na naroon, sariwa bawat umaga, at handang muling maranasan. Hindi tayo aabot sa punto na masyado na tayong malago o malalim na hindi na natin kailangan ng Diyos. Dahil sa buhay espiritual, ang tunay na malago ay hindi yung malakas, kundi yung mapakumbaba sa harapan ng Diyos. Magtiwala ka sa Diyos sa lahat ng season ng iyong buhay at makakaasa ka na laging sariwa at bagong karanasan ng Kanyang biyaya ang matatamasa. Kaya, asa ka pa.